Nag-loan ka ba sa SSS pero hindi mo na ito nababayaran at lumalaki na ang penalty nito? Sa videong ito pag-usapan natin kung paano tatanggalin ang penalty na yan. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ikaw ba ay nakapag-loan sa SSS dati tapos tumigil ka sa pagtatrabaho or hindi mo na nababayaran ang niloan mo? At pag-check mo sa loan balance mo, meron na itong malaking penalty. So kagaya na lamang ng client ko, nag-loan siya ng 25,000 tapos tumigil siya sa pagtatrabaho at hindi niya nabayaran yung niloan niya. So after 2 years, meron na itong penalty na 1,949 pesos. So bali nasa mga 3 to 4% po yung naging penalty niya within 2 years. So take note guys, 2 years pa lang po siya na hindi nakapagbayad. How much sa iba na medyo matagal na hindi nakapagbayad, so medyo malaki din yung magiging penalty ninyo. So malaking tulong po kung matatanggal natin itong penalty na ito. At pwede nyo rin pong bayaran yung loan balance niyo ng buo, or kung hindi kayo makapagbayad ng buo, pwede rin installment. Yes po, pwedeng installment yan. Sa mga nagtatanong kung ilang months pwedeng bayaran, so nandito po yung table niya. So kung 5,000 to 10,000 na lang yung remaining, 6 months lang yung maximum term niya. Pero kung 10,000 to 18,000, 12 months po yung maximum term na pwede ninyong kunin. Pero kung 18,000 to 36,000 naman yung remaining loan balance ninyo, pwede ninyong kunin up to 24 months. Kung 36 to 54 months naman, pwedeng kunin up to 36 months. And 54 to 72,000, pwedeng kunin up to 48 months. At kung more than 72,000 naman yung consolidated loan remaining balance niyo, pwede ninyong bayaran up to 60 months. So nasa sa inyo na po yan kung ilang term ninyo babayaran. Or kung gusto ninyong buo, for example, nasa 72,000 yung balance ninyo pero gusto ninyong buuhin sa pagbabayad, pwede din po. Pero kung gusto ninyo 72,000, bayaran nyo lang within 6 months, pwede rin po. So nasa sa inyo na po yan. So para magawa yan, punta lang kayo sa sss.gov.ph. Then pagkatapos, kailangan ninyong mag-login dito. By the way guys, kung hindi pa na-register yung SSS ninyo sa online, may video na po akong ginawa kung paano i-register yan online. So dito kung nalagay nyo na yung user ID at password niyo, i-click nyo na lang po itong sign in. At pagkatapos dito, i-click nyo na lang po itong get PIN. And then mapupunta kayo dito, so may marireceive po kayong OTP. So kung ano yung OTP na na-receive niyo, ilagay nyo na lang po dito. Then kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang login. And then may makikita kayong data privacy notice dito. So scroll down nyo na lang po yan. At dito sa baba, i-click nyo na lang po itong I agree. And then mapupunta na po tayo dito sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-avail ng SSS Condonation Program para mawala yung penalty natin, so dito na tayo sa pinakataas. I-click lang natin itong 3 linya dito. So ito po. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so dito hanapin at i-click na lang natin itong loans. And then meron na naman tayong makikitang ganito, so i-click na lang natin itong loan penalty condonation. So ito po. So meron tayong makikitang consolidated loan details. So yung consolidated loan amount ay 29,116 pesos. Tapos yung condonable penalty naman ay 1,949 pesos. So kung napapansin niyo, yung loan amount lang ay 25,000. Pero 2 years na hindi nabayaran, so meron na siyang penalty na 1,949 pesos. Tapos meron na din siyang interest na 4,159 pesos. Pero yung principal lang talaga niya, kasi may bawas pa siyang charge, 24,957 pesos. So yung total na ngayon ay 29,116 pesos. So para sa mga nagtatanong kung pwede ba daw tanggalin din ang interest. So ang sagot dyan, hindi po. Yung penalty lang ang pwede ninyong tanggalin. Pero yung interest hindi po pwede. Take note po, yung interest ay 10% per annum. So doon po magbabase sa loan amount ninyo. Tapos yung penalty naman nasa 3 to 4% per annum po.
So kung maraming taon na hindi nababayaran yung loan ninyo, ibig sabihin yan malaki na din po yung interest at penalty nito. At kung gusto nyo bayaran yan ng buo or kung gusto nyo installment, pwede kayong pumili dito sa preferred term. So i-click nyo na lang po itong select. So dito pwede kayong pumili kung one-time payment or installment. So sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung one-time payment yung pipiliin natin. After natin makaselect, so dito meron tayong makikitang consolidated loan, one-time payment. So yung amount nandito, tapos yung terms in days. So 30 days lang dapat mabayaran nyo kasi one-time payment yung pinili ninyo. So ngayon, October 28, so dapat within November 27 ay nabayaran nyo na po ng buo yung balance ninyo na loan. At kung nabayaran nyo yan sa loob ng 30 days, matatanggal na po automatic itong penalty ninyo. So depende po kung magkano yung penalty ninyo. So make sure lang guys na nabayaran ninyo kung one-time payment within 30 days or kung installment kung ilang months niyo gustong bayaran, dapat matapos yung bayaran lahat. Kasi kung hindi nyo nabayaran ng buo, automatic pong i-deduct sa future benefits niyo yung loan balance pati na yung penalty ninyo. At tandaan ninyo na kung nag-apply kayo ng condonation program tapos na-approve na ito, hindi na po pwedeng i-cancel yan. So dapat bayaran nyo na po ng buo kung ilang term ninyo dapat babayaran yan. At kung na-default naman yung condonation loan ninyo, after 2 years pa kayong pwedeng mag-renew ulit ng condonation program. So bago tayo mag-proceed, ngayon ituturo ko muna sa inyo kung paano naman kung installment ninyo babayaran. So dito i-click lang natin muna itong preferred terms. So ito po. And then dito i-click lang natin itong installment. At dahil sa installment yung pinili natin, so dito kailangan yung pumili ng preferred down payment. So i-click lang natin ito. So dito pumili na lang kayo kung ilang percent ang gusto ninyong i-down. So magbe-base po yan doon sa consolidated loan amount ninyo. Kagaya sa akin, yung 29,000 yung babasihan nila. So for example, dito piliin natin itong 10%. So pagkatapos nyo pumili, dito naman tayo sa pagpili ng preferred payment term. So i-click lang natin itong select. So dito pwede kayong pumili up to 72 months po yan. Pero sa akin, 29,000 lang, kaya up to 24 months lang yung pwede kong pagpilian. Pero kung up to 72,000 yung balance niyo, pwede kayong pumili ng 72 months. So depende po yan sa consolidated loan balance niyo. Kung nasa mga 10,000 lang, so 6 months to 12 months lang yung pwede nyong pagpilian. So dito i-try ko muna itong 24 months. So after nyo makapili, scroll down nyo na lang po. Then dito makikita nyo po yung consolidated loan down payment. So bali ito po yung loan amount na pwede ninyong i-down. Kasi sa akin 29,000 tapos pinili ko 10% kaya 2,900 yung loan amount na pwede kong i-down. Tapos meron siyang terms within 30 days daw na dapat bayaran ninyo yung down payment. So October 28 ngayon, so dapat within November 27 ay nabayaran ko na ng buo yung down payment na ito. Tapos ang mawawalang penalty ay 194 pesos. Kung baka nagtataka kayo bakit 194 lang, 1,900 yung penalty ko. So hindi pa yan kasi sa down payment pa lang yan. So ito yung condonation penalty na mawawala kapag nakapagbayad kayo ng down payment. And dito naman sa baba makikita nyo po yung restructured loan installment. So kung napapansin niyo yung remaining loan amount ko ay 26,000 na lang kasi meron na siyang down payment na 2,900. So binawas na. So yung magiging installment amount ay 26,000. Tapos yung monthly due niya ay 1,209 pesos na lang. So dapat within 24 months ay nabayaran na ng buo itong 26,000. So 1,200 yung monthly. And then makikita nyo rin po dito yung first amortization month, yung first amortization due date, at yung last amortization due date. And then makikita nyo rin po dito yung interest rate per annum niya is 10%. Yung condonable penalty naman ay 1,700 na lang kasi binawas na po dito sa dinown ko na 2,900.
So kayo na pong bahalang pumili kung ilang percent yung down payment na gusto niyo ibayad, tapos kayo na rin bahala kung ilang months ninyo gustong bayaran. Nasa sa inyo na po yan kung ilang months ninyo gustong bayaran, basta make sure lang na mababayaran ninyo bago matapos yung term na kinuha ninyo. So kung okay na kayo at wala namang problema, pwede na po kayong mag-proceed. So i-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. And then may makikita kayong terms and condition dito. So basahin nyo na lang po lahat yan, scroll down nyo na lang po kasi medyo mahaba yan. At kung okay na, balik kayo sa pinakataas guys kasi nandito po yung confirm para makaproceed kayo. So i-click nyo na lang po itong confirm. And then meron na po kayong makikitang check dito. So pwede na po kayong mag-proceed. I-click lang itong proceed. And then meron kayong makikitang summary at disclosure statement dito. So screenshot nyo na lang po ito guys kasi importante ito kasi ito yung babasihan ninyo kung magbabayad na kayo, kung kailan yung due date, ganyan, nandito po lahat. So dapat mabayaran nyo po lahat ng mga terms na dapat yung bayaran. So kagaya niyan 1,200 yung monthly ko. So dapat bayaran yan ng buo within 24 months. At kung okay na at wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong submit. And then kung may makikita kayong ganito, baka may problema lang sa system nila. So baka matagal kayo nakaselect kaya nagkaganito. So ang gawin ninyo, bumalik kayo, gawin nyo lahat yung buong process ulit. At pagkatapos kung ganito naman yung makikita ninyo, ibig sabihin yan, approve na po yung pag-apply ninyo ng condonation program. So, meron na kayong account number para sa inyong condonation program. So, ito po, tinakpan ko lang. Then, meron kayong PRN dito. So, itong PRN guys, ito yung gagamitin ninyo once magbabayad kayo. So napaka-importante po ng PRN ito kasi ito po yung gagamitin ninyo kung magbabayad kayo. So make sure tama yung PRN para doon po talaga mahulog sa account niyo yung binayad ninyo. And then nandito rin yung amount. So tinakpan ko na lang yung amount. Basta kung magkano yung amount na nandito, yun yung babayaran ninyo monthly or kung one-time payment yung pinili ninyo. And then, meron ding due date dito. So, dapat bayaran ninyo made on or before nandito yung date na nakalagay. So, tinakpan ko na lang din. And then, meron din kayong marireceive na email. Pero kagaya lang naman nito, meron ding reference number, tapos yung amount at yung due date nandun rin. Basta make sure lang guys na itong PRN ang gagamitin ninyo once magbabayad kayo. Kasi ito din yung nagsisilbing account number ninyo para doon po talaga mahulog yung pera sa account ninyo. So ganun lang kadali at matatanggal na po yung penalty sa inyong SSS loan balance.